Hello, hello, hello mga tol! Welcome po sa Dalton Channel. Narito na naman po tayo upang ibigay sa inyo ang listahan ng karunungan. Ito ang 25 dagdag kaalaman tungkol sa Disney na amazing. So let's get it on! Wapak! Number 1. Ang original name ni Mickey Mouse ay Mortimer Mouse talaga. Hanggang sa nag-request ang asawa ni Walt Disney na si Lillian Disney na palitan ito ng Mickey Mouse para daw mas cheerful ang dating. Buti na lang nandyan si Mrs. No? Kasi kung Mortimer Mouse parang walang dating nga naman. Pero sa katunayan, gustong-gusto talaga ni Walt Disney yung Mortimer Mouse. Kaya ayun, gumawa siya ng panibagong karakter para lang sa pangalan na yun. Wow! Amazing! What an effort! Number 2. Ang pinakaunang studio ng Disney ay ang Laugh-O-Gram na gumagawa noon ng makabagong fairy tales base sa mga fables or mga kwento na ang mga karakter ay hayop na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan, di ba? Ang Laugh-O-Gram ay mabilis na nabangkarote o nalugi o nawalan ng perang pondo. Ngunit magpasalamat tayo at hindi nawalan ng pag-asa si Ginoong Walt Disney nung panahon na yun at itinuloy pa rin niya ang kanyang adhikain. Great job! You did a great job! Number 3. Sa haba ng panahon at dami ng napanood natin sa Disney gaya ng Snow White, Cinderella, Pinocchio, Bambi o Mulan, alam mo ba noong 1994 ang The Lion King ang pinakaunang original story na nilikha mismo ng Disney? Pero kahit na sinasabi nila na ang Disney ang gumawa, marami rin ang nagsasabi na ang The Lion King ay nakaw lang na ideya mula sa isang Japanese manga-based anime na Kimba the White Lion. Marami kasi ang pagkakapareho nito, gaya ng tema ng kwento, pangalan ng pinakabida sa kwento, at maraming pagkakatulad nito sa kanilang mga karakter. Baka naman nagkataon lang. Ikaw talaga, napaka-nega mo. Number 4. Speaking of character, alam niyo bang may isang grupo ng biologists at researcher noon ang nagsampa ng kaso laban sa Disney dahil sa defamation of character sa mga hayop na hyenas? Natatandaan niyo pa ba ang mga hyenas sa The Lion King? Sila rin yung mga kontrabida, di ba? So, binibigyan daw kasi ng pelikulang ito ang mali o pangit na himahe ang mga hayop na to. Hayop. Number 5. Ang Disneyland ay kilala rin sa tawag na the happiest place on earth. Ngunit noong December 29, 1974, hindi ito ang masayang lugar sa mga Beatles fans sapagkat dito nilagdaan ni John Lennon ang kontrata na naging hudyat at opisyal na paghihiwalay ng bandang Beatles. Dagdag ka naman, sa Disney World din ibinigay ng dating US President na si Richard Nixon ang kanyang infamous speech na may titulong I'm Not a Crook noong 1973. Number 6. Noong 1938 Oscar Awards, si Walt Disney ay ginawaran ng isang standard-size Oscar statuette na may kasamang 7 maliliit na miniatures para sa kanyang Snow White and the Seven Dwarfs. Number 7. Alam niyo ba na ang Snow White and the Seven Dwarfs ang pinakaunang nag-release ng movie soundtrack? Ito ay release noong January 1937. Number 8. Kahit ang nagpatanyag kay Walt Disney ay si Mickey Mouse, alam ba ninyo na ang paboritong karakter talaga niya ay si Goofy? Number 9. Dalawa ang namatay sa Matterhorn ride. Noong 1964, isang 14 years old na lalaki ang tumayo sa ride at siya ay tumilapon sa track o daanan hanggang nadurog ang kanyang ulo. Sa Matterhorn ride din nangyari ang isa pang pagkamatay ng isang 48 years old noong 1984.
Siya naman ay nahulog, nadurog ang katawan at naipit sa ilalim ng ride dahil sa hindi pagsuot ng seatbelt. Oh, alam niyo na kung gaano ka-importante ang seatbelt, tol. Number 10. Pagkatapos na i-release ng Disney ang pelikulang Princess and the Frog, mahigit 50 bata ang dinala sa hospital na nagkaroon ng salmonella dahil sa paghalik nila sa palaka. Soko, 50 overseas children sa hospital. Ay nako, ayan ka na naman, naggagas-pulgas ka na naman. Number 11. Sa loob ng 10 taon, 35 Disney employees sa Disney World ang inaresto dahil sa sex crimes, magmula child prostitution, pornography, at marami pa. Ito'y kinabibilangan ng security guard, customer, operator, at gift shop employee. Ala kaya pala tinawag na happiest place on earth naman Number 12. May totoong abo ng patay na tao ang ibinubudbud sa Haunted Mansion. Marami kasi sa mga pumanaw na tao ang minumungkahi na ikalat ang kanilang abo sa mansion ng Disneyland. Ipinagbabawal itong gawin sa Disney, ngunit meron pa rin ang nakakalusot na gawin ang pagkatapon ng totoong abo ng tao. Oh, I'm scared. Number 13. Alam niyo ba sa movie Frozen, may kilalang Disney couple na makikita sa background? Makikita sila sa eksenang mayroong party sina Anna at Elsa na kung saan bubuksan na nila ang kanilang castle o kastilyo sa publiko. Ang dalawang magjowa na ito ay sina Rapunzel at si Flynn Rider ng pelikulang Tangled. Number 14. Alam niyo bang bawal ang lalaking long hair na bumisita sa Disneyland at bawal rin ang magtrabaho doon na may bigote at balbas noon? Dahil ayaw nilang pumangit ang imahe ng Disneyland sa mga hippies at beatniks. Medyo nahinto lamang ang ganito pagkatapos ng 1960s. At ito'y tuluyang natigil noong 2000 sa kadahilan ng nahihirapan kasi ang Disney sa manpower o kakulangan ng mga taong magtatrabaho sa kanila. Number 15. Sa lahat ng naging princess ng Disney, si Ariel lang ang nagkaroon ng sariling anak. Ang pangalan niya ay si Melody. Number 16. Ano ba naman yan? Yung The Lion King, pinirata daw na ideya sa Kimba, the White Lion. Tapos ngayon, ang Toy Story din daw. Paano kasi yung kwento sa Toy Story ay nagkataon na maraming pagkakatulad sa 1986 TV movie na The Christmas Toy? Doon kasi, ang main character ay worried o nag-aalala din na ipagpalit siya sa bagong laruan. Di ba ganun din nangyari kina Woody at Buzz Lightyear? Tapos, pareho pang outer space yung bagong laruan. Pangalan naman ay Meteora. Meron pang bear na leader na gaya ni Lotso Bear na matalino rin mag-isip. Hay nako, mahirap na talaga mag-isip ng original, no? Number 17. Dahil hindi kontento noon sa mga nagbigay boses, si Walt Disney na mismo ang nagbigay ng boses kay Mickey Mouse magmula noong 1928 hanggang 1947. Bali, 19 years rin niyang ginagawa yung dubbing kay Mickey. Number 18. Hanggang ngayon, misteryoso pa rin ang huling salita ni Walt Disney bago siya tuluyang pumanaw. Sinulat kasi niya ang pangalan ng child actor noon na si Kurt Russell. Kurt Russell, siya yung tatay ni Peter Quill sa Guardians of the Galaxy. Sikat na child actor yan noon. Actually, siya mismo ay nagtataka kung bakit siya pa ang naalala ni Walt Disney noong oras ng kanyang kamatayan. Number 19. Kilala nyo ba yan? Siyempre no, si Pocahontas yan eh. O ito kilala nyo? Hindi? Okay lang, kasi
Yan dapat ang magiging sidekick ni Pocahontas noon sa Disney movie. Siya, si Red Feather, isang pabo o turkey. Kaso sa kalagitnaan ng proseso, namatay yung sikat na Hollywood actor na si John Candy na magbibigay sana ng boses sa kanya. Kaya ayun, tuluyan nang inalis si Red Feather at ipinalit ang kanyang sidekick role kina Miko the Raccoon at Flit the Hummingbird. At napagdesisyonan na rin noon ng production na hindi na magsasalita ang dalawa gaya ng tao. Gusto ko lang isingit, sa totoong buhay, ang edad talaga ni Pocahontas ay 11 years old nung nakilala niya si John Smith. Si John Smith naman noon ay 28 years old. Oh no. Number 20. Bago pa na-compose ang kantang Let It Go, alam niyo ba na ang totoong role ni Elsa ay kontrabida? Pero labis na nasiyahan ang production sa kantang ito. Kaya imbes na palitan ang mismong kanta na dapat akma o nababagay kay Elsa, ang nakakatuwa ay mas pinili pa nilang isulat muli ang script para maging angkop sa karakter ni Elsa sa kantang Let It Go. Let it go, let it go, let it go, let it go. Ay, sorry, mali. Number 21. Alam niyo bang meron silang unwritten policy na pabayaan lamang ang mga pusakal o pusang gala sa Disneyland para mawala o mabawasan ang pagdami ng mga daga? Pero sa daga sila nakilala, mga walang utang na loob. Joke. Number 22. Alam ko naman tol na familiar kayo dito. Yan ang tinatawag nilang Hollywood Walk of Fame. At isa sa mga dyan ay si Mickey Mouse. Siya ang pinakaunang animated character na nagkaroon ng ganyan. Number 23. Ang original title ng The Lion King ay King of the Jungle. Hanggang sa maalala ng Disney team na ang mga leon ay hindi pala nakatira sa jungle o gubat. Puang, 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 puang. Number 24. Alam niyo bang muntikan ng naging cover ng Time Magazine noon si Dumbo? Nye, ibang Dumbo yan eh. Ulitin natin, palitan. Number 24. Alam niyo bang muntikan ng naging cover ng Time Magazine noon si Dumbo? Noong December 1941, ang Time Magazine kasi ay may plano ng ilagay sa kanilang cover si Dumbo bilang Mammal of the Year. Kaso, tiyempo naman na nagulantang ang mundo sa pag-atake ng mga Japanese sa Pearl Harbor noon. Ayun, mas pinili na nilang gawin cover ang tungkol doon. Kaya, pinalitan nila si Dumbo at inilagay si General Douglas MacArthur. Number 25. At ito ang pinaka-amazing na dagdag kaalaman na magpabago sa kasaysayan ng Disney. Alam niyo ba na si Pumbaa sa pelikulang The Lion King ang kauna-unahang Disney character na umutot? Wow, ang bantat ng ending. And that's it mga tol. Alam ko yung iba dyan nakikinood lang. Pero kung like mo naman ang mga page yung ganito, edi mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung bell para ma-update kita ha. So, kita-kits na lang tayo sa susunod na video. Hindi nga tayo nagkikita eh. Video nga. Okay, this is your Utol Dalton saying, don't worry, be happy. Wow, very original.